Good evening, welcome to Crack Tune Guitar Setup. At sa gabing ito, medyo tahimik na kasi itong area ko, may mga tulog na po. So, medyo neutral lang yung level ng voice ko. So, sa video ito, ipapakita ko po sa inyo yung time-lapse ng refret service ko sa mga electric guitars and even sa acoustic guitar. Same lang naman ng process and procedure. Click ko siya ng time-lapse hanggang sa maging 8 minutes siya. So, hindi ko na papatanggalin guys. At ito na, papakita ko na po sa inyo ang pagre-refret ko. Ayan, so tanggal mo tayo ng screws. Ayan, dahan-dahan. Ito kasi pagka fresh pa lang yung pagkakatanggal, ayan o, sobrang hirap. Ayan, be careful sa pagtanggal ng neck. Ayun, tsura niya. Ayun yung before niya. Napaka kailangan talaga siya i-refret. Madumi rin siya. Tagay natin yung mga machine heads or tuners. Ayan. Pwede yung wrench or kung ano man tawag dyan sa tools na yan. Nakalimutan ko na. Ayan. Basta yan. Palit tayo na. Ayun, dahan-dahan lang. Okay. Linisin muna natin. Ang gamit ko ay car polisher. Pang kotse yan. Pero pwede yan sa mga glossy finish ng guitars. So, hindi ko siya ginamit ng buffing machine. Mano-mano lang para may idea yung iba na walang gamit. Magagawa nila to. Kahit sino naman kayang gawin ng paglilinis ng gitara. No? So, ayan siya. Kintab na siya. Hindi pa yun yung final syempre. So, ayun na yung mga frets. Naka-ready na siya. Nakasukat na sa tama. And before niya, ayan. So, ano natin ulit. Tanggalin na natin yung mga fret wires na luma. Tignan nyo. Ganyan siya kadali tanggalin dahil yung glue niya hindi na makapit. Naluto na siguro sa init. So, ayan siya. Yan, itsura niya pag walang frets. So, i-sanding radius natin siya ng 7.25 radius. Ayan. Para siguradong pantay yung pagkaka-radius niya. At lagyan na natin ng, ako ang ginagamit ko kasi is wood wax. Pero mas magandang lemon oil. Alternative lang naman to sa lemon oil. Wax naman siya pang kahoy talaga. So, ayan, kita nyo naman ang shiny. Parang bago talaga. Ganda, diba? So, magkabit na tayo ng mga frets. Pukpok lang muna tayo. Tapos nito yung video, baka isipin yung pukpok lang tapos na. Hindi po. Meron niyang procedure, step by step. So, ayan, binabaon ko lang yung frets ng konti para kumapit lang bago i-press. Ayan, so pupuk lang muna tayo dyan sa ganyan. At okay, yung last fret tapos na. Ayan, akala mo okay na, no? Hindi pa yan. Ayan. Ito pala yung ginagamit kong fret press, no? Gamit yung wood clamp or clamping something. Basta, ayan ang ginamit ko. Hindi pa kasi ako nakakabili ng machine na fret press. Masyadong mabigat sa bulsa. Kaya DIY na lang ako ng ganyan. Working naman siya within for almost 3 years may get. Yan ang gamit ko. So pupok na lang for final para yung mga di ganang bumaon na. Kasi level pa naman yan eh. So ngayon kailangan natin siya i-glue one by one. Yung iba kasi ang ginagawa, glue talaga sa fret slots bago ilagay yung fret. Kasi yung glue na yon ay madaling punasan, hindi ka nagtutuyo. Ito kasi nagtutuyo eh. Sobrang tapang nag-glue. Kaya sobrang tapang niya, kailangan patak-patak lang sa gilid. Papalusutin mo lang siya sa pinaka slot niya, paloob. Lulusot na yan. Kaya okay lang, kahit patak-patak. Ayan. So, may mga gas-gas sa gilid, mga dumi. Tinanggal ko lang. So, ayan na siya. Pero syempre, hindi pa tapos yan. Pag bagong frets, kahit nasa tamang sukat pa yan,
Ayan, tulad yan, no? Kumapit yung tela, yung basahan sa may fret. Ayan, so kailangan natin siya ng fret beveling, kung tawagin. Nakita ko lang yung term na yun, fret beveling. Kung merong fret leveling, ito fret beveling ang tawag. Ayan, para mawala yung mga matalas na frets. Tsaka isa sila ng shape pa-slide. Para hindi talaga siya matalim. 100 na sanding grit hanggang sa 1,000, 2,000, 3,000. Pero shortcut ko lang dito sa video tayo. Ayan. So, ano ba next step? Ayan, yung 2,000 na yan. Hanggang 3,000 talaga yan, hindi ko na pinakita. At, ayan. Mamarkahan natin siya ng pentel pen or marker para pagka fret level tayo, malalaman natin kung hindi natamaan. At kailangan matamaan talaga. Lahat. Mawala talaga dapat yung tinta. Yung mark. Yan, dapat wala. Kasi pag may naiwan, problema yun. Fret buzz. Yan, so wala na. Yun, nakikita natin ng color blue sa gilid lang yan. So, magdagay tayo ng tape. Galing. Magic. Magic yan. Yan, so ang ganda ng tape ko, no? Color green. So, nag-crowning na tayo ng frets. Ito na yung malapit na matapos yung pag-refret. Crowning na, yung bibilugin. Kasi syempre, nag-level tayo. So, hindi siya bilog. Nabawasan na yung kapal ng frets. So, kailangan mag-level. No? And then, sa pag-level, yun nga, crowning. Tapos yan, sinasanding ng 1,000 to 2,000 hanggang sa 3,000. Hindi ka nang gagamit ng 100 na kailangan 1,000 na hanggang 3,000 para super fine yung frets. Para pag pinalish, sobrang kintab. So, ayan siya. Okay. Ayan na siya. So, ito na yung pinaka-exciting part. Yung pag-polish. So, ang gamit ko pala is yung maliit na polishing wool. Meron akong malaki pero nasanay na kasi ako sa polishing wool na maliit. Yan, maliit lang gamit ko. So, lagyan natin siya ng metal polish. Ang gamit ko is yung pledge. Hindi ko sinasabi niya na gamitin nyo lang ha. Kung ano pong mas gusto nyo, kayo po bahala. Basta yan, ang gamit ko pledge. Metal polish. So, yan, dahan-dahan lang. Ayan yung first spread to kintab. Di pa tapos yan. Meron pang second polishing yan. So, bilisan na natin i-polish lahat. Nang makita na natin ang resulta ng yung anak ko sumingit. Lalaki yan ha. Pinahilaman lang yung headband ng nanay niya. So, ayan. Okay, so tapos na siya. Punas ng basahan. Okay. Actually, ang ginawa ko dyan, meron pang pangalawang polishing pero hindi ko tasama sa video. Hindi ako sure. Kinat ko na ata. So, ayan. Kintab, diba? Yan ang refret talaga dapat. Kailangan even, fine, super fine, makintab. Tapos walang fret. Tawag dito yung matalim na fret ends. Diba? Ang kintab niya, ayun, no? Kasi kung di bilog yung frets, hindi kikintab na ganyan yan. Kahit anong fine ng liha. So, dapat talaga naka-crowning bago siya iliha. Kintab, diba? Ayos. Natawa ko sa sarili kong gawa. Kintab niya. Yun. So, anyway guys, sana nag-enjoy kayo sa ginawa kong video ng pag-refret ko. Ang refret ko, makikita nyo naman sa page, sa post kung how much. Pero sasabihin ko na po sa inyo, ang refret ko po is nakapackage siya ng 2,500. Kasama na po mismo yung fret wires doon. Labor and fret wires and also full setup. So, yun na, full setup. And sa full setup, kasama dun yung electronics. So, yun guys. So, paano papahinga na ako? Anong oras na rin? 3:00 na ng umaga. Thank you po sa mga nanood. Bye!